Magandang gabi po sa inyong lahat, mga Q. Welcome po dito sa aking YouTube channel, Super Q TV. Sa lahat po ng aking followers, maraming salamat po. Ayan, sa mga nagdadasal po dito na mahanap na po si Joras Flores. Maraming salamat sa lahat ng tumutulong. Maraming salamat po. Meron pong nag-send sa akin, mga Q, sa aking messenger. Ngayon lang po na-receive ko itong screenshot na ito, mga Q. Ito yung galing po kay Magtatawas Bato Bulalakaw. Pero hindi po siya yung nag-send sa akin, mga Q. Isa po sa mga followers natin na gusto rin makatulong dito po sa pagkawala ni Joras Flores. So ito, mga Q, kung makikita ninyo, meron siyang caption, andyan siya sa may bilog. Si Joras, hinigop siya. Diyan talaga, kumuha dyan ng tao. Nagbubuwis buhay. Kung tumawid, masasama ang nandyan. May itim. Ang ibig niyang sabihin, mga Q, dyan po sa screenshot niya ay sinasabi niya na nandyan pa yung katawan ni Joras Flores at meron daw kumukuha talaga dyan na mga elemento at may itim sila, mga Q. Kapansin-pansin lang, mga Q, kasi pinagdudugtong-dugtong ko yung mga naririnig ko sa kasong ito, mga Q, ay mukhang magkatugma. Tulad na lang kanina, meron tayong na-post. Ang may-ari ng lupa na yan, mga Q, ay nasabi daw ng tatay niya ay merong kuweba sa ilalim ng lawa ng ilog na yan, mga Q. Tapos, lahat po ng albularyo na tumingin, hindi naman lahat, pero karamihan po na nagiging dahilan nga yun, mga Q, para yung tubig ay paiwasin muna dun sa kabila. Yung sinasabi ng mga albularyo ay nandyan talaga yung katawan ni Joras Flores sa ilalim na yan. Kung saan siya nalunod, dyan pa siya. Ayan. So, nung isang araw, mga Q, nakita nyo naman kung tumitingin kayo dito sa post ko, meron tayong update na yung may apat na backhoe na naghukay doon sa kabila ng side ng ilog para doon muna padaanin yung tubig para dyan sa area na yan kung saan nalunod si Joras Flores ay matingnan ng mabuti, mga Q. Pero nung natapos yung paghukay, yung tubig doon na dumaan, hinanap dyan maraming beses, maraming diver na yung manap, hindi pa rin siya nakikita, mga Q. Anong hiwaga yung meron. Ito po ay opinion ng di naman natin. Ito pong si Magtatawas Bato Bulalakaw ay marahil meron talaga siyang katangian na nakakaalam din sa mga ganito. Ayan, walang masama kung paniniwalaan natin, walang masama kung ayaw nating paniwalaan. Yan po ay opinion po. Yan. Isipin po nating opinion po yan, pero malaking tulong yan, mga Q. Ayan, sana po ditong area na to ay wag nilang tigilan. Sana magkaroon tayo ng totoo talagang magaling talagang tumingin at makakalutas dito, mga Q. Kasi ngayon, yan, ibig sabihin, mga Q, hindi pa talaga nakakalayo yung katawan ni Joras Flores at dito pa siya sa area na to, sa lugar kung saan siya nalunod. Marami ring sabi-sabi na baka nasa malayong karagatan na daw yung kanyang katawan. So, pwede yung mangyari, mga Q, kasi ilog po yan. Pwede pong rin yung kanyang katawan. Pero ito po, yung mga ganitong post po ay nakakakilabot lang din minsan. Yan. At walang masama kung susubukan ulit, mga Q. So, ayan po, kung mapapansin po ninyo. Diyan mismo yan kung saan nalunod si Joras Flores. Ayan, mayroong bilog. Binilugan po niya. Tapos may makita kayong parang itim. Ayan, itim sa ilalim. Ayan, naalala ko yung sinabi ng may-ari ng lupa na meron daw kuweba dyan sa ilalim na yan. Panoorin yung video na yung, mga Q. Interview po yun, mga Q. So, hangad natin na makita na po yung katawan ni Joras Flores. At kung nandito pa siya sa lugar kung saan siya nalunod, sana ay makita na po siya, mga Q. Sana ay pakawalan na po siya ng humahawak sa kanya, mga Q, para makabalik na rin po siya sa kanyang mga magulang. Kasi sobrang lungkot po ng pamilya Flores ngayon, mga Q. Kasi isipin nyo, nagdaan yung 10 days, 11 days. Ngayon, pang 12 days na hindi pa siya nakikita. So hangad natin, mga Q, na makita na si Joras Flores. Kinuha daw siya ng maitim, sabi ni Magtatawas Bato Bulalakaw. Walang masama kung paniniwalaan natin at walang masama kung ayaw nating paniwalaan. Ito po ay opinion po
ng bawat isa. Maraming salamat mga